Senyor! Yan po ang sambit ng libo-libong nakisaya sa enggrande at makulay na pagdiriwang ng Sinulog Festival sa Cebu City. Nagpasiklaban ng mga kalahok sa Grand Dance at Showdown na pinakahihintay ng mga manonood. Ang iba pang detalye, abangan maya-maya lang. Hulikam sa Malabon kung paano sinundan at tinangkang hablutan ng riding in tandem ang isang Indian national. Pero nagawa ng biktima na makalaban at napurnada ang masamang balak sa tulong ng martial arts. Nakatutok si June Veneracion. Kauuwi lang sa kanyang bahay sa Barangay Tunsuya, Malabon ng negosyanteng Indian national na ito. Ilang segundo lang, isa pang motor ang huminto sa gate niya. Bumaba ang angkas ito at pumasok. Ang biktima, sinalubong ang lalaking pumasok sa kanilang compound. May pilit itong kinukuha sa kanya, pero hindi siya nagpasindak. Nanlaban siya hanggang napaurong ang suspect at mabilis na tumakas ang riding in tandem. Ang sabi ng Indian national sa mga pulis, nag-aral daw siya ng karate bilang proteksyon dahil na rin daw sa kanyang hanap buhay na pagpapautang. Itong ating biktima ay marunong sa karate. Siya ay nakapag self-defense, kumbaga, at sumigaw siya ng pulis-pulis, no? Nagpapatulong sa pulis. Tapos itong suspect ay natakot. Yun nga sana gusto namin sa mga kababayan natin, no? Matuto na tayo ng self-defense habang tayo na sa labas. Mas maganda yung gano'n, may sarili tayong kaalaman sa self-defense. Bago ang insidente, sinusundan na pala ng mga sospek ang biktima hanggang makapasok ito sa tinitirhang compound. Isa sa mga anggulong iniimbestigahan ng posibilidad na ang mga sospek ay kabilang sa mga may utang sa Indian national. Lahat naman ay tinitingnan natin at i-consider natin kung sino talaga yung mga nabigyan niya ng malalaking pautang. Siguro alam na mayroon siyang daladalang pera o mahalagang gamit, kaya lang hindi sila nagsaksid. Patuloy na hinahanap ng mga pulis ang dalawang salarin. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras. 13 pesos ngayon ang minimum na pasahe sa jeep. Pero dahil sa pagsipa ulit ng presyo ng petrolyo na masusundan pa ng malaking oil price hike sa Martes, pinag-aaralan ng ilang transport group na buhayin ang hirit nilang fare hike. Nakatutok si Darlene Kai. Sa Martes nakaamba ang ikatlong oil price hike at big time ang magiging taas presyo lalo sa diesel. Kaya ang tsuper na si Danny nangangamba. Ang 500 pisong kita niya sa buong araw na pamamasada, kulang na nga sa pang-araw-araw na gastusin, baka mabawasan pa raw. Pakahirap po. Wala na kaming kinikita eh. Pupunta na sa diesel. Pag tumataas sila, wala naman tayong magagawa talaga eh. Kami rin kawawa, mga driver. Si Jessie na rider ng motorcycle hailing app, mas magtitipid at mas hahabaan daw ang oras ng pasada. Yung taas ng langis, malaki po, sobrang laki po yun. Siyempre, sa liit ng kinikita po namin, malaking kabawasan po yun. Ang ikinakatakot naman ng buko vendor na si Manny, sa pagsipa ng presyo ng petrolyo, magmamahal din ang mga bilihin, pati ang supply niya ng mga buko. Kapag tumataas, nagpapataas din kami. Tiyaga lang kami. Kung may tiyaga, may nilaga. Kaya ang pasaherong si Maribeth halos hindi na raw makahinga sa kahihigpit ng sinturon. Kahit kung piso o 2 piso man yung tataas, malaking kakulangan pa rin sa budget. Paano pa kaya kung buhayin muli ng Pasang Mazda, Acto at Altodap ang fare hike petition na August 2023 pa nila naihain? Hindi na po kami nag-follow up dahil medyo medyo bumaba naman, pero ngayon the time siguro na pwedeng i-follow up namin dahil sobrang pahirap na rin. Ang hirit nila noon sa LTFRB, gawing 15 pesos ang minimum fare mula sa 12 pesos. Pero ang inaprubahan ay provisional increase na 1 peso. Kaya hanggang ngayon, 13 pesos pa rin ang minimum fare. Nang matapos ang 2023 batay sa datos ng GMA News Research, pumalo ang presyo ng kerosene sa Metro Manila mula 71 pesos and 85 centavos hanggang 82 pesos and 10 centavos kada litro at 52 pesos and 25 centavos hanggang 66 pesos at 85 centavos naman sa kada litro ng diesel. Bukas naman daw sila sa pakikipag-usap kung ano ang minimum na pasaheng makatarungan para sa mga driver, operator at commuter. Hindi pa nagbibigay ng bagong pahayag ang LTFRB. Pero
Dati na nilang sinabi na namimigay naman sila ng fuel subsidy sa mga lubos na tatamaan ng oil price hike. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Highlight ngayong araw ng Pista Senyor ng Santo Niño sa Cebu City, ang ingranding sinulog street dancing at grand parade. Kanya-kanyang pasiklaban ng mga kalahok sa street dancing at showdown. Mula sa Cebu City Sports Center, nakatutok live si Nico Sereno ng GMA Regional TV. Nico. Pit Senyor, Ivan, naging makulay nga ang pagdiriwang ng pista ng Santo Niño ngayong araw dito sa Cebu, kung saan highlight ang mga performances na mahigit 40 contingents kasama na ang mga galing sa out of town. Maagang nagsidatingan nga, Ivan, ang mga tao dito sa Cebu City Sports Center kaninang umaga para masaksihan ang ingranding Sinulog Festival. Sinimulan ito sa isang banal na misa. Matapos nito, opisyal nang binuksan ni Cebu City Mayor Raymond Garcia ang festival. Hudyat ito ng pagsisimula na ng street dancing parade at ritual competition. Sa sports complex, isa-isang nag-perform ang mga dancing contingent na may iba't ibang tema at konsepto. Mas maraming participants ngayong taon sa iba't ibang kategorya, kasama na ang mahigit sa 40 dancing contingents. Matapos nga ang 2 taon, nagbabalik ang Sinulog Festival dito sa Cebu City Sports Center na isinagawa noon sa South Road Properties. Mahigpit na seguridad ang ipinapatupad sa CCSE na ayon sa Sinulog Foundation ay mayroong 12,000 capacity. Samantala, inanunsyo ni Mayor Garcia na bukas walang pasok ang lahat ng mga mag-aaral sa lahat ng antas, elementarya, high school at kolehiyo para mabigyan ng pagkakataong makapagpahinga ang lahat matapos nga ang Sinulog Festival. Pero giit ng Mayor, kansilado ay ang klase bukas pero may trabaho pa rin. Ivan, sa mga oras na ito, nagpapatuloy nga itong Grand Ritual Showdown sa Cebu City Sports Center. May ilang out-of-town contingents pa ang inaasahan nating magtatanghal at inaabangan din mamaya ang grand finale, pati na ang grand fireworks display. Pit Senyor, Ivan. Kaabang-abang. Pit Senyor, daghang salamat Nico Sereno ng GMA Regional TV. Pasintabi po, arestado sa Batangas sa mag-asawang hindi lang basta karne ng aso ay binebenta, kundi asusena o ulam gamit ang karne ng aso. Nakatutok si Jamie Santos. Nang makatanggap ng impormasyon ng Animal Kingdom Foundation o AKF kaugnay sa mag-asawang nagbebenta umano ng karne ng aso sa Padre Garcia, Batangas, agad nagkasa ng test by operation ang AKF kasama ang pulisya. Gulat sila dahil pinagbentahan nga sila. Dalawang klase ng ulam, no? Isang adobo at saka isang dinuguan. At yan ay pinatest natin sa National Meat Inspection Service at nag-positive po na ito ay meat coming from a dog. Supot-supot na mga lutong ulam gamit ang karne ng aso ang nakuha sa lugar. Ganun pala yung strategy, no? Kasi bahay lang siya eh. Apparently, kilala na pala siya sa barangay, sa lugar, no, na talagang nag-o-offer silang mag-asawa ng dog meat, no, as ulam. Arestado ang babaeng target. Wala raw ang lalaking target sa bahay nang isagawa ang operasyon. Sinusubukan pa namin silang kunan ng panig. Nakadetain sa CIDG Batangas ang babaeng naaresto. Pero ayon sa pulisya, tumanggi siyang magsalita. Sinampahan na ng reklamong paglabag sa Animal Welfare Act, Anti-Rabies Act ang mga suspect. Bawal na po ang pagbebenta ng karne ng aso, bawal po ang pagpatay at ang pagkatay po ng aso for human consumption. Ang risk for rabies ay napakataas, kaya ayaw po natin na sila ay ma-expose to rabies dahil nga po ito ay isang fatal disease. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos, nakatutok 24 oras. Bumangga sa riprap at bumaligtad ang pick-up na yan sa Asin Road sa Baguio City. Batay sa investigasyon, nasiraan ang preno ng pick-up sa palusong na kalsada, kaya nawala ng kontrol ang driver. Sugatan ng 2 sa 4 na magkakaanak na sakay ng pick-up. Ginamot sila sa ospital at nakalabas na.
Makulay at puno ng musika ang Kalibo Aklan para sa engranding sayawan sa Mother of All Philippine Festivals, ang Ati-Atihan Festival. At mula sa Kalibo Aklan, nakatutok live si John Sala, GMA Regional TV. John. Pia, maliban nga sa kabi-kabilang mga aktibidad at pagsasaya dito sa Kalibo Senior Santo Niño Ati-Atihan Festival, ay hindi nakakalimutan ng mga deboto ang kanilang turista, hindi nakakalimutan ng mga deboto at turista ang totoong simbolo ng kapistahan na si Senior Santo Niño. Bit-bit ang kani-kanilang imahe ni Senior Santo Niño. Taimtim na nagdasal ang mga deboto ito sa Pilgrim Mass sa St. John the Baptist Cathedral kaninang umaga. Maging ang Pastrana Park na puno ng mga deboto. May ibang galing pa sa iba't ibang bahagi ng Western Visayas. Binigyang diin sa misa ang kahalagahan ng pananampalataya sa Batang si Kristo na simbolo ng katatagan at pagmamahal. Si Ninfa, naging panatan na raw na dumalo sa misa. Pegas ay nga mag-ayo, man ang may nagamasakit sa amon, mag-ayo. Kag basta panaad lang namon na maka-join gate kada tuig. Si Tatay Arsenio naman, binihisan pa ala Santo Niño ang kanyang apo. Mula nung ayong sa anak ko hanggang ngayon na. 28 years old na yung anak ko, hanggang 5 years old na yung apo ko. Dito pa rin kami, hindi tumitigil. Matapos ang misa, nagsadsad na ang mga deboto kasama ang mga grupo nakalahok sa sadsad Ati-Atihan Contest. Si Nelly, paraan raw ang pagsadsad para magpasalamat sa mga biyayang natanggap. Sana lahat ng mga manonood at nag-celebrate ng Santo Niño ay bigyan ng lakas para maka-ati-atihan sa sunod. Mabuhay! Ilang oras bago simulan ang Grand Procession ngayong hapon, may ilang deboto na maagang nag-abang sa mga paunahing kalsada. Alas 3 ng hapon, mula sa St. John the Baptist Cathedral na nagsilbing starting point ng Grand Procession, iprinosisyon ang mahigit 50 imahen ni Senior Santo Niño. Ivan, ngayon nga ay nagpapatuloy pa rin ang Grand Procession dito sa Kalibo Senior Santo Niño Ati-Atihan Festival. Makikita nga natin na singlakas ng energy at saya ng mga turista at deboto ang kanilang pananampalataya kay Senior Santo Niño. Yan ang latest dito sa bayan ng Kalibo Aklan. Balik sa inyo dyan. Halabira, madamo nga salamat. John Sala ng GMA Regional TV. Wala mo ng bisa at hindi raw dapat ipatupad ang magit 6.3 trillion pesos na 2025 national budget ay kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Napuna kasi niya at ng isa pang mababatas ang umano'y mga blanco sa hawak nilang kopya ng BICAM report ng budget. Nakatutok si Jonathan Andal. Matapos pirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos noong December 30 ang lagpas 6.3 trillion peso 2025 national budget, pinuna ngayon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang anyay mali sa pambansang budget. Batay sa sinasabi niyang kopya ng BICAM report na hawak niya. Ito yung mga blanco. Hindi mo nagpas ilog blank. Sinabi niya ito sa special episode ng podcast na Basta Dabawenyo na naka-upload sa YouTube channel ng anak niyang si Davao City Mayor Baste Duterte. Kasama rito ng dating Pangulo si Congressman Isidro Ungab ng 3rd District ng Davao City na naging chairman ng House Appropriations Committee sa administrasyon ni Duterte at Benigno Aquino III. Si Ungab daw ang nakapansin sa 13 pahina sa BICAM report ng 2025 budget na may mga blanco o patlang sa halaga ng nakalaang pondo. Gaya raw ng pondo ng National Irrigation Administration o NIA at Philippine Coconut Authority o PCA. Karamihan daw sa mga may blanco nasa pondo ng Department of Agriculture, gaya ng sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR, small-scale irrigation projects, at agricultural machines, equipment, and facilities. May blanco rin daw sa unprogrammed appropriations. This is the first time that I saw a bicameral conference committee report na may mga blanco. Na-shock nga ako. Makikita natin na defective yung BICAM report. At bakit pinirmahan ng members? So the House
and the Senate ratified defective BICAM report. In other words, apektado yung ating GAA. Para ka nag-issue ng check kanya ng blanco to. Ano yung sabihin? Sila na ang maglagay, ang sekretary o ang direktor? Anong kalokohan ng naisip ninyo niya? Dahil dyan, sabi ni Duterte, walang bisa ang 2025 national budget kaya hindi raw ito dapat ipatupad. I would like to remind Congress, mali ho yan. It's invalid. Please correct it. Or record the budget and demanded explanation kung bakit dumating sa inyo yan na ganon kablangko. That is falsification of law. Perjury yan or whatever, criminal action. You can all go to jail for that. Kung akong tatanungin, iakyat na yan dapat sa Supreme Court kasi napirmahan na ng Presidente. Posible raw sumama si Ungab sa mga petitioner na hihilingin sa Korte Suprema na ideklarang invalid at unconstitutional ang 2025 budget. Sa ngayon, inihahanda na raw ng mga abogado ang isasampang reklamo tungkol dito. Hiningan na ng reaksyon ng GMA Integrated News ang Malacanang pati ang liderato ng Senado at Kamara para kumpirmahin kung ang kopya na hawak nila Duterte ang ipinasa at pinapirmahan sa Pangulo. Pero wala pa silang tugon. Matatandaang na-delay ang pagpirma ni Pangulong Marcos sa national budget dahil kinailangan daw ang mabusising pag-review dito. Sa pinirmahang national budget, vinito o hindi inaprobahan ng Pangulo ang 26 billion sa DPWH at 186 billion sa unprogrammed appropriations dahil hindi raw akma sa mga prioridad na programa ng kanyang administrasyon. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Nagkasunog sa isang residential area sa West Bank Road sa Barangay Rosario sa Pasig City kagabi. 3 ang sugatan, kabilang ang isang bumbero. Ayon sa BFP, nasa 100 pamilya ang apektado habang nasa 50 bahay at establishmento ang nasira. Patuloy ang investigasyon sa sunog na umabot sa ikatlong alarma. Wala ng ulo at internal organs mula sa bukas ng itaas na bahagi ng katawan ang isang amang 60 taong gulang nang datnan ng mga otoridad sa loob ng kanilang bahay sa Barangay Madaom sa Tagum City, Davao del Norte kaninang umaga. Yung ulo, hindi pa natin na-recover kasi according sa nakakita, tinapon niya doon sa may river area siya dito sa Madaom. At saka ginamitan pa niya ng pala at pinaglalagyan ng putik yung katawan. Sa paghalughog sa paligid ng crime scene, nakita ng mga otoridad ang puso ng biktima na nakasabit sa puno ng mangrove. Habang ang mga laman loob nasa lutuan na. Na-recover din ang ilang ginamit umano sa pagpatay, lagaraw o site, bolo, martilyo, pala at sanga ng puno. Agad na aresto sa crime scene ang suspect, ang 41 anyos na lalaking anak nito. Batay sa paunang investigasyon, ikinuwento ng mga kapitbahay na napagalitan umano ng biktima ang anak ng suspect dahil sa umano'y hindi na niya pag-uwi sa kanilang bahay. Sinundo pa ng ama sa kanilang kapitbahay ang suspect bago mangyari ang krimen. Accordingly, meron siyang mental disorder. So, ang unang mga hinala nila, lulong sa droga. Pero naano din natin na yung family nila merong ganun na sakit. Anong nabuhat to nimo? Wala ka kabalo. Hawak na siya ng Tagum City Police at nakatakdang sampahan ng reklamong parricide. Para sa GMA Integrated News, Orgil Relator ng GMA Regional TV, nakatutok 24 oras. Dama rin ang kasiyahan ng pista ng Santo Niño sa Maynila. Bukod sa Tondo, ipinagdiriwang din yan sa Pandacan. At nakatutok doon live si Jamie Santos. Jamie? Ivan, gaya ng nakagawi ang tradisyon tuwing sasapit nga ang pista ng Santo Niño, muling inihanda ang pahalikan para sa mga deboto ng Santo Niño de Pandacan.
Sunod-sunod ang dating ng mga deboto ng Santo Niño de Pandacan sa temporary mass area ngayong hapon. Oras-oras kasi ang misa ngayong pista ng mahal na poong Santo Niño. Hiling ng mga namamanata, pagpapala, kagalingan, tagumpay at gabay mula sa mapaghimalang Santo Niño. Ilan nga sa mga dumalo ng misa, dala ang kanilang mga alagang imahe ng ninyo na binendisyonan ng pari. Every time na magpifiesta, sinasama namin talaga siya. Minimisa namin. Kasi swerte ito eh. Yung family kasi talaga namin, we have a strong belief po. So naniniwala kami na mas magaan ang buhay kapag magtitiwala tayo kay Lord. Sa good health din ng pamilya ko, sa akin, syempre. Tapos sa mga susunod pang mga araw, syempre, laging gabay. Samot-sari rin ang nagtitinda sa labas ng simbahan ng mga replika at damit ng Santo Niño. Para matiyak ang seguridad at kaayusan ng pista ng Santo Niño, may mga polis na nakadeploy sa palibot ng simbahan at mga barangay sa Pandacan. May naka-standby ding taga Bureau of Fire Protection at medics. Kaninang madaling araw, marami rin ang dumalo sa misa sa Tondo Church para manalangin kay Santo Niño. Tinatayang 8,000 naman ang nakiprosesyon sa Tondo kaninang umaga, ayon sa Manila Police District. Ivan, malapit na ngang magsimula yung misa ngayong alas 6 ng gabi at pagkatapos nito isasagawa yung grand procession para kay Santo Niño de Pandacan. Mula rito sa simbahan ay iikot ito sa mga barangay ng 833, 834, 846, 847, 848, 855, 856, 857 at 858 hanggang muling makabalik dito nga sa simbahan. At yan ang latest mula rito sa Pandacan. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, Jamie Santos. Pasintabi po, sensitibo ang mga video na susunod naming ibabalita. Isang pugot na bangkay ng batang lalaki natagpuan sa Tabogon, Cebu. Ayon sa pulisya, January 9 nang i-report sa kanilang tanggapan ng pagkawala ng 6 na taong gulang na batang lalaki. Natagpuan ng isang araw ang bangkay ng bata na nasa state of decomposition na. Kahit walang ulo, positibo itong kinilala ng ama ng biktima dahil sa suot na damit. Hindi kalayuan sa bangkay ng bata, nakita rin ang isang bungo. Nasa punerarya na ang bangkay ng bata at ang bungo para sa autopsy. Ngayong araw na po epektibo ang ban sa TikTok sa Amerika. Pero sa bisperas pa lang, inaccessible na ito dahil kusa nang nag-shutdown. Ang ilang mga Pinoy sa Amerika nanghihinayang lalo't nakatutulong daw sa kanila ang app. Nakatutok si Dano Tingkungko. Error message na ang lumalabas sa TikTok sa Amerika. Nakasaad na hindi na muna ito maaaring gamitin sa ngayon. Kusa na silang nag-shutdown sa Amerika ilang oras bago maging epektibo ang TikTok ban doon ngayong January 19. Tumanggi kasi ang may-ari nitong Chinese company na ByteDance na sundin ang batas para ibenta ang TikTok sa isang American firm. Wala na ang TikTok sa mga app store doon at offline na rin ang iba pang apps ng ByteDance tulad ng CapCut. Pero stay tuned lang daw dahil nagsabi raw si incoming US President Donald Trump na bukas daw siya sa isang solusyon para maibalik ang TikTok kapag umupo na siya sa pwesto. Naunang sinabi ni Trump na posibleng bigyan niya ng 90-day reprieve ang TikTok. Bukas pa, January 20, ang inauguration day ni Trump. Pero dahil walang desisyon mula kay incumbent US President Joe Biden na i-delay ang desisyon na i-ban ang TikTok sa Amerika, natuloy ito ngayong araw. Malaking panghihinayang yan para sa ilan nating mga kababayan sa Amerika na sabing malaking tulong daw ang TikTok sa kanilang pag-aaral. Ang magkapatid na sina Zaira at Zyler Lanik sa Bakersfield, California, nagulat na hindi na nila magamit ang TikTok gabi pa lang ng January 18. Bigla po siyang nag-stop. January 18 pa lang po and 9 o'clock pa lang po. So parang ang labo po nung nangyari kasi sabi po nila January 19. Malaking bagay raw ang TikTok sa kanilang pag-aaral pero paano ngayong wala munang TikTok sa kanila? I don't know what to do or something, like I don't know like if I need to know about like the American Revolution or something, I like try searching it up on like social medias, and like it helps me to learn, and like it helps me to learn like different things. Wala naman po kasi ako nakikitang parang harm sa TikTok. Like
mas marami po akong nakikitang harms dito sa Amerika na pwede nilang i-ban instead of TikTok. Kasi yung TikTok po parang news din po siya. Like, it's good for you. Ang improv artist na si Arin Cristobal, pinost din sa Instagram na dahil US-based ang TikTok niya, kahit nandito siya sa Pilipinas, hindi niya rin ito mabuksan. Dito sa Pilipinas, may inihaing panukalang batas noong 1 taon sa Kamara para i-ban sa bansa ang mga tinawag na Foreign Adversary Controlled App, kasama ang TikTok. Noong 2023 naman, sinimulan ding imbestigahan ng National Security Council ang TikTok para malaman kung may kaso ito ng data breach tulad ng naging mitya ng pagka-ban nito sa Amerika. Pero sa ngayon, ayon kay National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya, posibleng sa susunod na mga linggo makakapagbigay ng anunsyo ang ahensya hinggil dito. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkong, nakatutok 24 oras. Target pa raw maibaba ng National Food Authority ang presyo ng kanilang bigas. Pero ang nagpapabigat ngayon sa bulsa ng mga mamimili, ang karneng baboy na nagtaas presyo pa. Nakatutok si Von Aquino. Kahit tapos na ang mga handaan nitong Christmas holidays, mahal pa rin ang karneng baboy sa pamilihan. 10 to 30 pesos ang taas presyo sa huling monitoring ng Department of Agriculture kumpara sa presyo noong huling araw ng 2024. Sa Maynila, 20 to 40 pesos per kilo ang itinaas ng presyo ng kada kilo ng baboy sa Blumentritt Market. Every 3 days po may taas silang 5 pesos sa baboy. Para na lang po mabili. Kawawa naman po yung mga suki namin kasi medyo lugi pagka sa negosyo, lalo sa negosyo. Kasi tumaas eh. Minsan mag-a-adjust ka. Minsan mahirap mag-adjust ka. Mas mahal naman ang 30 pesos sa trabaho market. Habang sa Mega Q-Mart sa Quezon City, 60 to 70 pesos per kilo ang isinipa ng presyo. Kinukunan pa namin ng pahayag ang DA kung bakit mataas ang presyo ng baboy pero wala pa silang tugon. Pagdating naman sa nakatakdang deklarasyon ng food security emergency, di lang daw mga consumer ang makikinabang, kundi pati mga magsasaka ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG. Kapag daw kasi ibinenta na ng National Food Authority ang mga buffer stocks ng bigas, sa mga local farmers din sila bibili ng pamalit dito. Hindi naman lugi yung magsasaka rin. At bibili sila ng replacement for itong madidistribute sa LGU. Tiyempo rin daw na sa huling bahagi ng Pebrero, simula na ng anihan ng palay na magpipik sa Marso. Kasi kung ma-implement yan, more or less mga 10 to 10 days pa yan, no? 10 to 15 days siguro. So sa tingin natin timing naman para ma-dispose ng mga ito. Hiling nila, i-review ng gobyerno Executive Order No. 62, ibalik ang dating taripa sa importasyon ng bigas at ibigay ang koleksyon ng taripa sa mga local farmer para bumaba ang production cost at mapababa rin ang presyo ng bigas. Sabi ni DA spokesperson Arnel de Mesa, plano nilang ibaba pa ang 38 pesos per kilo na presyo ng NFA rice. Yung ibebenta natin na presyo ng NFA, sa ngayon ay 38 na ibinebenta ng NFA, pero merong pagtatakdang pagpupulong o resolution na ibababa yan sa 36 para maibenta sa 38 pesos sa pamilihan at meron din isa pang pagsusulong na ilagay sa 33 naman sa mga susunod na araw para ibenta ng LGU at 35 pesos. Ayon pa kay De Mesa, ang resolusyon na mag-aaproba sa food security emergency posibleng matanggap nila sa Lunes at sa Miyerkules posibleng aprubahan na ang deklarasyon. Ang maximum suggested retail price naman anya sa imported na bigas, inaasahang masisimulan na sa January 20. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok 24 oras. New Year, new goals ang ilang kapuso stars ng bibida sa upcoming series na Lolong Bayani ng Bayan at Binibining Marikit. At kasama sa mga yan ang kanilang hashtag Road to Fitness 2025. Paano nila kaya yan i-achieve? Alamin sa aking chika. Isang tulog na lang, mapapanood na ang pagbabalik ni na Lolong at Takila sa dambuhalang serye ng GMA Public Affairs na Lolong Bayani ng Bayan. Talagang pasabog na. As in, iiyak agad, dadanak ang dugo, dadanak ang luha. Agad-agad. Agad-agad. Kumbaga wala nang patumpik-tumpik pa kung gaano ka
katindi yung mga eksena na napapanood po nila nung unang season ng Lolong. Grabe, pilot pa lang po, yun po agad ang ibibigay namin sa inyo. Nagbabalik din sa fitness goals sa pagsisimula ng taon ang mga bida ng Lolong na sina Ruru Madrid at Shaira Diaz. Ngayon, naka 2,700 calories a day ako. So, kailangan ko magpa-size ng konti, 200 grams ng protein. Kain ako ng kain actually. Kailangan maka 7 meals a day ako. Ganon kadami. O, kaya mamaya, sa Bulechon, see you. Actually, eto, habang ginagawa yung lolo, nagsistart na mag-diet and all. Pero yung sa fasting, may fasting akong ngayon, naka-fasting ako. Parang yun yung diet na nag-work sa akin. So, yun. Konting sacrifice. Si Thea Tolentino na mapapanood sa upcoming GMA series na Binibining Marikit. Sabay na tinututukan ang diet at workout para ma-achieve ang kanilang target body size. Ngayon, less carbs. Nagsishirataki rice ako ngayon. Dahil gusto ko nga medyo yung takal ng kanin ko, same. Nasa Cebu sila ngayon para makisaya sa Sinulog Festival. Kasama rin nila ang first-time kapuso na si Tony Labrusca, na kasama rin sa Binibining Marikit. Well, I love Sinulog. This is my 3rd year in a row coming back. So, sana po mag-enjoy kaming lahat and excited to see the Cebuanos to promote. Kapuso Stars go to Sinulog. Game na nakisaya ang cast ng katatapos lang na Kapuso series na Widow's War. May bonus performances pa sila kabilang si Bea Alonso na thankful sa suporta sa kanilang serye. Nagpakilig din sa mga kapusong Cebuano ang cast ng mga batang Riles. Nasa Sinulog din sina Lolong, Bayani ng Bayan Stars, Ruru Madrid at Shaira Diaz. At sina Thea Tolentino at Tony Labrusca ng Binibining Marikit. Energy is real sa Day 1 ng Right Here concert sa bansa ng God of Music 17. Sa ilang snaps na isinare ng SBT, angat ang hot visuals ng Sebong. Ang Philo Carats feeling June nice sa pasabog performances ng grupo. And that's my chika this weekend. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan? Thank you, Nelson. Salamat, Nelson. At yan po ang mga balita ngayong weekend para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.